Nako, heto na mga kaubayan, shocking to, bistado na. Nako, palasyo na Bulaga sa bagong pasabog. Nako po, mayroon pong balak yariin. Aba, yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media mga kababayan. At ito po, no, ito pong isang artista. O pag-usapan naman po natin to. O, kilala niyo po ba yan mga kababayan? Yan po ay si Agot Isidro. Ha? O, ito po kilala po natin to mga kababayan na isang anti-Duterte. Aba, biruin niyo po mga kababayan, sa kabila po ng nangyayari sa ating bansa, lugmok ang ating bansa sa korupsyon, sa utang, at talamak po ang korupsyon mga kaubayan, pero itong si Agot Isidro mga kaubayan, ito ang kanyang nasabi. Sabi niya po dito, mas nakakaawa ka. DDS ka pa rin hanggang ngayon. Aba, proud na proud po kaming maging DDS, di ba? O kayo mga kaubayan, sa panahon ngayon, proud ka bang maging solid Duterte supporter? Dahil dito po sa ating channel mga kabayan, proud na proud po tayo na maging Duterte supporter noon pa man, simula pa nang naging presidente si former President Duterte. Pero ito po ang sinasabi ngayon ni Agot Isidro. Ito po ang kanyang pahayag. Ang nagkaroon ng mainit na sagutan online si Agot Isidro at isang netizen tungkol sa patuloy na pagsuporta or tungkol sa patuloy na suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diretsahang sinabi ng aktres na naaawa siya na kausap dahil nanatili itong DDS habang iginigiit niyang naninindigan siya sa kanyang prinsipyo. Ang insidente ay nagpakita ng patuloy na matinding political divide sa social media. Nako, Agot Isidro, kung yan po ang gusto mong iparating sa taong bayan ay hindi ka po magtatagumpay. Lalo na kung yan ang mensahe mo sa DDS na mga kababayan. Kasi proud na proud po ang mga DDS, lalo na sa panahon ngayon. Kasi tingnan mo naman, wala naman tayong napala. Sabi nga dun sa post, no, mag-aapat na taon na si President Bongbong Marcos Jr. pero hanggang ngayon wala pa rin pong nangyayari. Meron pong nangyayari pero hindi po gusto ng taong bayan, di ba? Meron pong nangyayari pero hindi gusto ng taong bayan kasi hindi naman gusto ng taong bayan, Agot Isidro, ang magnakaw, ang magkaroon ng mga magnanakaw, mga kurap na mga politiko, di ba? O ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Zoe Quintana, mas kawawa ka, laos ka na, correct? Nga? Laos na kasi kaya nagpapapansin na, correct? Sara Duterte kami, Sara Duterte kami sa 2028 ayon kay Cheryl, sabi pa po dito, does she really knows what is principle is? Kain tae, one of it. Ayan mga kabayan. Kasi kung iisipin, kung may prinsipyo kasi talaga, you will not support, no, this administration, no, mga kabayan. Kasi iba po ang kanilang ginagawa kaysa po sa kanilang sinasabi. Okay? So, ito pa po ang naging komento dito mga kabayan. Sabi po dito, utot mo, girl blue. Ayan. Kawawa din to. Si Agoy, idol ko to noong sa setcom na Kokidokidok. Ayan, Kokidok. Okay, Kokidok. Ayan. Ano na nga name nito? Nakalimutan agad ni Ray yung pangalan ni Agot Isidro mga kababayan. Mas kawawa yun. Gusto sumikat na kahit kailan, hindi sumikat na laos na lang, hindi pa rin nakatikim ng kasikatan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan kay Agot Isidro mga kababayan? Just comment down below. At eto,
bago po natin i-play yung video mga kababayan, ito pasadahan din po natin ito mga karibin natin siya, Boying Rimulya. Aba, etong si Boying Rimulya mga kababayan, no? Gustong papuntahin si Saldico, etong si Saldico. Gustong papuntahin ni Boying Rimulya sa kanyang opisina mga karibin natin. Ito po yun, no? Ombudsman Rimulya gustong papuntahin sa kanilang opisina si Saldico. Ang tanong, bakit? Diba? Mula po sa unofficial Bato Solid supporter, sabi po dito, bukas ang opisina ng Office of the Ombudsman na pinamumunuan ni Ombudsman Boying Rimulya kung sakaling gusto nitong ilabas ang kanyang mga nalalaman sa anomalya sa flood control project. Sa isang pahayag, hinimok ni Ombudsman Siko na umuwi ng Pilipinas at ipresenta ang ebidensya na hawak nito. Matagal nang bukas ang pinto ng Ombudsman sa kanya. Matagal na rin naming inihiling na ipresenta niya ang kanyang ebidensya ng maayos. At kung ang dahilan ng pag-iwas ay takot, malinaw naming sinasabi, handa po kaming magbigay ng proteksyon. Ang kaligtasan ng isang testigo ay mahalaga sa katotohanan na hinahanap natin ayon kay Ombudsman Boying Rimulya. Ayan Yan po mga kababayan, ano pong yung masasabi? Dapat ba nating pagkatiwalaan si Boying Rimulya? Isa lang po kasing naiisip ko kung bakit gusto ni Boying Rimulya na magpunta si Saldico sa kanilang opisina. Ano pong naiisip ko mga kababayan? Baka gusto po ni Ombudsman Boying Rimulya na bigyan din po ng script si Saldico, di ba? Para magtuloy-tuloy na talaga ang kanilang ligaya. Kasi hindi pa naman nakakalimutan ng taong bayan kung ano po ang mga sinabi ni Saldico noon, di ba? Na ang mastermind ay si former Speaker Martin Romualdez at sino pa? Si President Bongbong Marcos Jr. Ngayon mga kababayan, sino nga po ba ang naglagay sa posisyon ngayon ni Boying Rimulya bilang ombudsman? Di po ba trinabaho po nila yan? Dahil may kaso nga si Ombudsman Boying Rimulya sa ombudsman mismo mga kababayan. Diba? Kaya trinabaho po nila para maging ombudsman si Boying Rimulya. Ngayon, sasabihin ni Boying Rimulya, okay, umuwi ka na. Parang sinasabi niya, ako ang bahala sa'yo. Nako, mukhang may balak kayo Diba? Mukhang may balak kayo kay Saldico Ayan ay naiisip lang natin because, diba? Parang may mali kung ikaw ang you encourage Saldico na magpumunta sa inyo. Diba? Para bigyan ng script or baka pagpunta pa lang dito ni Saldico, gusto niyo nang yariin. Diba? Yan ba ang balak nyo? Gawing Ninoy 2.0 si Saldico. Baka magkaroon po tayo ng Saldico International Airport nito mga kababayan. Okay? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Sol Quenax, ayan if I were Saldico, I'll surrender myself to the Supreme Court. Pwede. Pero wag sa panahon ngayon, delikado mga kababayan baka hindi ka makaabot sa Supreme Court. Sabi po dito ni Engelbert, the best script writer of all times. Ayan si Boying Rimulya. Okay? Sabi po ni Inera, Ko will be offered with comfort to recant all his statement. Pwede ang mangyari. All are possible, Pag pera pong pinag-uusapan at buhay ni Saldico ang nakataya. Hindi lang buhay niya, maybe pati buhay po ng kanyang pamilya. So ito, sabi po ni Ronald Francisco, kakausapin para maging lutong Macau ang statement ni Ko. Saka sabay bigay ng script. Correct. Pare-paras po tayo ng iniisip mga kababayan patungkol po dito sa gustong mangyari ni Ombudsman Boying Rimulya. Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto,
Pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ano ba nangyari dito kay Zaldico? Who is Zaldico? Pakinggan natin. Nahuli rin sa wakas si dating Congressman Zaldico pero hindi po sa paraan na inasahan ng marami. Sa matagal na panahon, kasi na marami na ang International Criminal Police Organization or Interpol ang kukuha sa kanya gamit po ang isang red notice gaya po na nangyari kay dating Pangulong Duterte. Inisip naman ng iba na hindi madaling makuha si Zaldico dahil meron na raw siyang tinatawag na Portuguese Golden Passport na binibigay daw ng Portugal sa mga banyagang nag-invest sa kanilang bansa. Kagabi, inanunsyo ng Pangulong Marcos na nahuli si Ko sa siyudad ng Prague, ang kabisera ng bansang Czech Republic o kung tawagin natin dati ay ang Czechoslovakia. At malinaw sa pahayag ng Pangulo na hindi po Interpol ang nakakuha kay Zaldico. Sa halip, inaresto si Zaldico dahil wala siyang travel documents. Ayun. Sa madaling sabi, wala po siyang valid passport, maging Philippine o Portuguese. Pero ang tanong, bakit masyadong bida-bida na naman si John Vic Remulla? Siya kagad na nagpa-interview nung umaga. Kahapon. Nung nahuli nung gabi, nung na-confirm nung gabi, umagang-umaga, unang balita, nagpa-interview kagad siya. Akala mo siya may kagagawan kung bakit nahuli si Zaldico. Yan yung mga katangian ng mga politiko na nakakasawa na, yung mga style Ontiveros, yung mga credit grabber, style Robredo, style John Vic Remulla. Yung mga credit grabber, nakala mo silang dahilan ng pagkahuli. Hindi ho. Nahuli dahil walang passport na dala-dala. Mga kababayan, tandaan ninyo kahit ordinaryong tao, pag hindi mo dala-dala ang passport mo, tapos yung pumasok siya sa isang bansa na hindi niya dala yung passport, sa tingin nyo, hindi kayo uhulihin kung kahit ordinaryong tao kayo? Uhulihin kayo for sure. Tama, mali. Kaya siya hinuli. Hindi dahil sa effort ng gobyerno natin. Ngayon, tila, kasi pinapakita ko sa inyo yung konteksto. Ngayon, tila, sinasabi nila na parang, kita nyo na, may effort kami na sugpuin ang salarin sa flood control. Pero wait, hindi kayo may kagagawa ng pagkahuli. Ano palang nangyari sa mahiwagang Golden Passport na binigay daw ng Portugal? Misconception po kasi yan. Wala naman talagang Golden Passport ang Portugal. Ang meron po sila ay Golden Visa. Gaya po ng ilan pa mga EU countries, ang Portugal ay nagbibigay ng tawag niyang Residence Permit for Investment Activity or ARI permit sa mga piling foreign investors. Ito Mag-invest nga ako dyan nang magkaroon ako ng Golden Visa. pong Golden Visa Program kung tawagin, nagsimula noon pang 2013. Nagbibigay po ito ng permanent residency sa mga banyaga na mag-invest ng kalahating milyong euros sa Portugal. Magkano ba yung kalating milyong euros? Kaya ko ba yun? Ay, hindi pa. Sorry naman. Akala ko kalahating milyong pesos lang. Pwede tayo dyan. Maging sa investment funds for new businesses o dati sa real estate. Magmula po noong 2013, 40,000 banyaga na ang nabigyan itong Portuguese Golden Visa. At kung meron ka nito, pwede kang mabuhay, magtrabaho o mag-aral sa Portugal. At pwede ka rin bumiyahe sa ibang bansa na kasama doon sa EU or European Union nang walang Schengen Visa. Dahil nga, meron ka ng Portuguese Golden Visa at ang Portugal, siyempre, bahagi po ng EU. Ang suspensa ngayon ng marami, ito talaga ang nakuha ni Zaldico, isa pong Portuguese Golden Visa. Pero ito nga, kung meron na siyang Portuguese Golden Visa, bakit pa rin siya dinampot sa Czech Republic dahil sa kawalan ng travel documents? Maring ito po ang dahilan. Ang anumang visa ay may visa lamang kung meron ka pang passport. Sa madaling salita, kahit isang katerba ang iyong visa, kung kansilado naman ang iyong passport, hindi ka rin makakausad. Sa kaso po ni Zaldico, ang kanyang Philippine passport, kansilado na mula pa noong nakaraang Disyembre dahil sa kinakaharap ng kaso ng korupsyon. Kung ganon, kahit may Portuguese Golden Visa siya, katumbas lamang po ito ng tanso kung walang kadikit na valid Philippine passport. Mga kapatid. Tanso. So, dapat siguro ang ibinabalita dito mga kaubayan kung kesa sa paikot-ikutin pa tayo ng mga kung ano-anong balita mga kaubayan, dapat ang ibinabalita ninyo kung makakauwi ba si Zaldico. Wala kaming pakialam sa mga passport na yan. Ang gustong malaman ng taong bayan kung makakauwi ba si Zaldico, di ba? Or hindi na makakauwi, doon na lang siya ikukulong, di ba? Ano ang gagawin ng gobyerno? Yun sana dapat yung aksyon ng gobyerno, hindi yung anong golden visa pa dyan na di ba? Ang kailangan natin malaman ngayon kung makakauwi ba si Zaldico.
Ano ang next step ng gobyerno? Aba, yung mga followers ni Marcos. Kamusta na mga tanso? Hindi, pero eto pansinin ninyo. Bakit tila atat na atat silang pauwiin? Hindi pagmasdan ninyo ito. Yan. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Oh, yan pinamamadali. Bakit? Huwag nyo namang wag naman sanang maging Ninoy part 2 to ha. Hindi naman magkakaroon ng revolusyon kung ito matigok, pero wag naman ganun, hindi naman tama yun. Ako, ang suggestion ko, mamaya ko nasasabihin, pero para sa akin, bakit nagmamadali? Nagsalita naman na siya. Correct. Sinabi na niya yung salarin. Meron ding collaborating statement ang mga inutusan niya. Ibig sabihin, talagang nagtutugma-tugma ang ebidensya. Hindi na Tapos minamadali pa nila, di ba? Kaya wag natin kakalimutan mga kabayan yung mga unang pahayag ni Saldico na pinapatunayan ni Sergeant Orly Gutesa at itong mga ex-marines na totoo yung deliveries na yan, mga kabayan. Wag po natin kakalimutan yan kasi iba yung pakiramdam ko dito mga karabinante na napaka-agresibo po ng gobyerno na pauwiin si Saldico where in fact yung idinadawit niya yung mismong presidente at si former Speaker Martin Romualdez. Kasi tingnan nyo puntahan nyo si yung mga search nyo Ombudsman Boying Rimulya. Pati si Ombudsman Boying Rimulya gusto ng imbitahan si Saldico sa opisina nila. Pati sa Blue Ribbon Committee nagbago na rin. Gusto na rin pag nakauwi si Saldico, imbestigahan na rin. Teka lang. Bakit naging ganito agad mga kabayan ng Bakit naging ganito agad yung aura ng gobyernong ito? Parang hindi naman ito yung gobyerno, no? Parang hindi naman po ito yung gobyerno na nakilala po natin ng si Saldico po ay unang magsalita at nang umalis ng bansa. Diba? Parang hindi naman po ganun. Pero ngayon agresibo. Anong meron? Ano pong meron mga kababayan? Kasi pag pinauwi po nila dito si Saldico, ang posibleng mangyari, mga kababayan, mapaaga ang pag-alis ni Marcos Jr. sa Malacanang. Kasi siya po ang tinuturo Maliban na lang po, no? Kung mayroon po silang ibang plano. Kung ano man ang planong yan, hindi pa po natin alam hanggat hindi po umuwi si Saldico. Pero baka pag uwi ni Saldico, mga kababayan, ay baka hindi na rin natin malaman ang buong katotohanan. You know what I mean? Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.